sadyang ipinakabit ni Miguel ang mga hidden camera sa buong kabahayan. Naniniwala siyang ang bagong yaya, tulad ng mga nauna, ay magpapatunay na hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit ibang-iba ang ipinakita ng mga recording. Isang bagay na hindi niya sukat akalain ang ginawa ng kanyang 3 taong gulang na anak at unti-unti nitong dinudurog ang kanyang pagkatao. Si Miguel ay 30 taong gulang at nasa kanya na ang lahat ng kayang bilhin ng pera, isang 3 palapag na bahay sa Forbes Park, mga mamahaling sasakyan, isang bank account na patuloy na lumalaki buwan-buwan, ngunit walang yaman ang makapagbabalik sa nawala sa kanya 8 buwan na ang nakalipas. Ang kapayapaang naglaho nang mamatay ang kanyang asawang si Isabela sa isang aksidente. Ngayon, silang dalawa na lang ni Marco, ang kanyang 3 taong gulang na anak, ang magkasama. Isang batang may malalaking mata na sa bawat araw ay lalong nagiging kamukha ng kanyang ina, at ang pagkakahawig na iyon ay tila isang kutsilyong tumutusok sa puso ni Miguel tuwing umaga. Kailangan ko na naman ng bagong yaya, sabi niya sa kanyang assistant 2 araw na ang nakalipas. Ito na ang ika-13 sa loob ng watsing buwan. Laging nakakahanap ng dahilan si Miguel para tanggalin sila. Huli silang dumating, hindi sumusunod sa mga utos, o mayroon lang sa kanila na hindi niya mapagkatiwalaan. Ngunit mas komplikado ang katotohanan. Hindi niya kayang makita ang ibang babae na nag-aalaga sa kanyang anak. Bawat yakap na ibinibigay ng yaya kay Marco ay sumisira sa kanya dahil ang mga yakap na iyon ay dapat para kay Isabela, ngunit wala na si Isabela at kailangan ni Marco ng isang tao. Noong Lunes ng umaga, bumaba si Miguel sa hagdanan habang inaayos ang kanyang kurbata. Sinalubong siya ng katahimikan, gaya ng dati. Dati, may tawanan, musika, buhay ngayon, mga alingaw-ngaw na lang. Sir Miguel, paglitaw ni Yaya Elena, ang kasambahay, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Nakakain na po ng almusal si Marco. Nasa kwarto niya po, naglalaro na naman mag-isa. Kumunot ang noo ni Miguel. Opo, sir. Gaya po ng hiling niyo, walang TV, walang tablet, mga laruan niya lang. Tumango si Miguel. Ipinagwawalang bahala ang maliit na kirot sa kanyang tiyan. Mas mabuti na ito, kailangang matuto si Marco na maging independent mula sa pagkabata. Ang mundo ay hindi mabait sa mga mahihina. Anong oras darating ang bagong yaya? 10:00 po, sir. Sara daw po ang pangalan. Tiningnan ni Miguel ang kanyang relo. May 40 minuto pa siya bago umalis papuntang opisina. Sapat na oras para maglatag ng mga patakaran. Umakyat siya sa kwarto ni Marco. Nakaupo ang kanyang anak sa carpet, napapaligiran ng mga building blocks at gumagawa ng tila isang tore. Good morning, Marco. Tumingala ang bata. Ang mga mata nitong kulay kape na kaparehong-kapareho ng kay Isabela ay maingat na tumingin sa kanya. Good morning, Papa. Umupo si Miguel sa kama, hindi sa sahig sa tabi niya. May bagong yaya na darating ngayon. Ang pangalan niya ay Sara. Dahan-dahang tumango si Marco, sanay na siya. Ang mga yaya ay dumarating at umaalis, tulad ng pagpapalit ng panahon. Kailangan kong maging mabait ka. Lagi naman po akong mabait, Papa, at totoo iyon. Si Marco ay tahimik, halos masyadong tahimik para sa isang 3 taong gulang. Hindi siya nagtatantrum, hindi umiiyak, walang hinihiling. Minsan, naiisip ni Miguel, normal ba iyon? Alam ko, anak, mabait kang bata. Ngumiti ng bahagya si Marco. Isang maliit na ngiting, halos agad ding nawala. Gusto sanang sabihin ni Miguel, yakapin siya, tanungin kung kumusta siya, kung namimiss niya ang kanyang mama. Ngunit ang mga salita ay laging nababara. Aalis na si Papa. Magkita tayo mamayang gabi. Bye, Papa. At ganoon lang, walang ibangong salita, lumabas si Miguel sa kwarto, isinara ang pinto sa likuran niya at sumandal sa pader ng pasilyo, humihinga ng malalim. Bakit ba napakahirap? Bakit bawat interaksyon sa kanyang anak ay parang paglalakad sa bubog? Bumaba siya ng hagdan at palabas na sana nang tumunog ang doorbell. 9:30. Kalahating oras na mas maaga.
Binuksan ni Miguel ang pinto na may kunot sa noo. Ang hindi pagiging on time ay isang malaking pagkakamali. Ngunit ang sobrang aga ay nagpapakita rin ng kawalan ng respeto sa kanyang oras. Sa harap niya ay isang babaeng nasa mga 29 taong gulang. Nakatali ang kanyang kayumangging buhok, walang labis na makeup, malinis na maong at puting t-shirt. May dala siyang luma ng backpack. Magandang umaga po, ako po si Sarah. Mahinahon ngunit matatag ang kanyang boses. Tumingin siya diretso sa mata, hindi yumuyuko. Maaga ka. Ang usapan ay 10:00. Alam ko po, pasensya na. Mas mabilis po ang biyahe ng bus kaysa sa inaasahan ko at mas gugustuhin ko pong maghintay dito kaysa magpalakad-lakad sa subdivision. At least, tapat siya. Binuksan ni Miguel ang pinto ng lubusan. Tuloy. Pumasok si Sarah. Pinagmamasdan ang paligid na may kontroladong kuryosidad. Walang pagkamangha sa kanyang mukha sa nakikitang karangyaan. Walang pagkatakot, tanging mahinahong pagmamasid. Maupo ka. Itinuro ni Miguel ang sopa. Umupo siya sa tapat nito. Dala mo ba ang mga reference mo? Isang sulat ang nagsasabing 2 taon siyang nag-alaga ng maliliit na bata. Bakit ka umalis sa trabahong iyon? 2 taon ay matagal na. Lumipat po ang pamilya sa Singapore. Inalok nila akong sumama, pero may mga responsibilidad ako dito na hindi ko maiiwan. Anong mga responsibilidad? May isang maikling paghinto. Napanatili ni Sarah ang kanyang kahinahunan, ngunit may dumaan sa kanyang mga mata sakit marahil o pag-aalala. Inaalagaan ko po ang nanay ko. May sakit po siya. Tumango si Miguel. Cancer. Ikinalulungkot ko. Salamat po. Bumabalot sa kanila ang katahimikan sandali. Nagpatuloy si Miguel. Ang anak ko, si Marco, ay 3 taong gulang. Namatay ang nanay niya 8 buwan na ang nakalipas. Tahimik siyang bata. Masyadong tahimik. Naiintindihan ko po. Simple lang ang mga patakaran. Naglabas si Miguel ng isang nakaprint na papel. Mahigpit na schedule, walang candy sa pagitan ng mga pagkain, maximum na 1 oras ng educational TV, walang tablet, mga structured na aktibidad, at ang pinakamahalaga, profesionalismo. Hindi mo siya kaibigan, responsibilidad mo siya. Kinuha ni Sarah ang papel at binasa itong mabuti. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit napansin ni Miguel ang bahagyang paghigpit ng kanyang mga daliri sa papel. May problema ba? Tanong niya. Wala po sir, pero may tanong po ako. Sige, pwede ko po ba siyang yakapin? Nabigla si Miguel sa tanong. Ano? Si Marco. Kung kailangan niya, kung madapa siya o matakot, pwede ko po ba siyang yakapin? Hindi ko po kasi nakita sa listahan. May naramdamang pagkirot si Miguel sa kanyang dibdib. Bakit ba gaanon na lang ang epekto ng tanong na iyon sa kanya? Sa tingin ko, pwede naman kung kinakailangan at kung hindi kinakailangan. Pero siya ang humingi, bakit naman siya hihingi kung hindi kinakailangan? Tumingin ng diretso si Sarah sa kanya. Dahil minsan, kailangan ng mga bata ng pagmamahal ng walang dahilan dahil lang mga bata sila. Mayroon sa paraan ng kanyang pagsasalita, hindi ito isang hamon, ngunit hindi rin pagsunod. Ito ay simpleng katotohanang sinabi ng mahinahon. Gawin mo ang sa tingin mo'y nararapat, sagot ni Miguel, mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Pero tandaan mo, narito ka para alagaan siya, hindi para palitan ang kanyang ina. Wala po akong intensyong palitan ang sinuman, Sir Miguel. Nandito po ako para alagaan ang isang batang nawalan ng ina. May pagkakaiba po iyon. Napakuyom ng panga si Miguel. Prangka ang babaeng ito. Marahil ay masyadong prangka, ngunit mayroong nakakapresko o nakakainis sa kanyang katapatan. Hindi siya sigurado. Ang sahod ay ayon sa napag-usapan natin sa telepono. Cash tuwing Biyernes. Lunes hanggang Biyernes, 8 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Walang pasok sa weekend. Sige po, isa pang bagay, tumayo si Miguel. 12 yaya na ang dumaan bago ka. Lahat sila nangakong susunod sa mga patakaran. Walang tumagal ng higit sa 1 buwan. Hindi ko kasalanan,
kundi dahil hindi nila ginawa ng tama ang kanilang trabaho. Tumayo rin si Sarah, sinasalubong ang kanyang tingin. With all due respect, Sir Miguel, hindi ko po alam ang sitwasyon ng mga naunang yaya. Pero ang alam ko po ay karapat-dapat na alagaan ang bawat bata ng may dignidad at pagmamahal, hindi lang puro patakaran. Kung problema po iyon sa inyo, marahil hindi ako ang tamang tao para sa trabahong ito. Naging makapal ang katahimikan. Hindi sanay si Miguel na kausapin ng ganoon, lalo na ng isang empleyadong nangangailangan ng trabaho. Dapat ay tinanggal na niya ito agad-agad bago pa man magsimula. Ngunit may pumipigil sa kanya. Marahil ang kumpiyansa sa kanyang mga mata, marahil ang pagod sa paghahanap ng ika-14 na yaya, o marahil sa isang nakabaong sulok ng kanyang puso, alam niyang tama ito, tanggap ka na, magsimula ka na ngayon. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Sarah. Isang maliit ngunit tapat na ngiti. Salamat po, Sir Miguel. Ipapakita sa iyo ni Yaya Elena kung nasaan ang lahat. Aalis na ako papuntang trabaho. Uuwi ako ng alas 6. Sige po. Kinuha ni Miguel ang kanyang briefcase at nagtungo sa pinto. Ngunit bago lumabas, huminto siya. Sarah. Opo, si Marco na lang ang natitira sa akin. Kung may mangyari sa kanya, kung magdusa siya sa anumang paraan sa ilalim ng iyong pangangalaga, walang mangyayari sa kanya, matatag na putol ni Sarah. May salita po kayo sa akin. Tumango si Miguel at lumabas. Sa sasakyan papuntang opisina, hindi niya maalis sa isip si Sarah. Mayroon sa kanya na iba sa lahat. Hindi desperasyon para manatili sa trabaho, hindi takot o pagsunod, kumpiyansa. Tila alam na alam niya ang kanyang ginagawa at hindi niya kailangan ang pag-aproba niya para gawin ito ng maayos. Iyon ang nagpapagulo sa kanya dahil kailangan ni Miguel ng kontrol sa kanyang kumpanya, sa kanyang bahay, sa bawat aspeto ng kanyang buhay na hindi pa inaagaw ng tadhana. At ang babaeng ito, sa kanyang matatag na kahinahunan at direktang mga tanong, ay nagbabanta sa kontrol na iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang contact, Aguila Security Systems. Napag-isipan na niya ito dati pagkatapos ng ika-8 yaya, ngunit palagi itong tila sobra. Isang hindi kinakailangang paglabag sa privacy, ngunit ngayon, sa babaeng ito sa kanyang bahay, kasama ang kanyang anak, may nagsasabi sa kanyang dibdib na kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita, kailangan niyang makasiguro. Pinindot niya ang numero. Magandang umaga, Aguila Security Systems. Ano po ang maipaglilingkod namin? Kailangan kong magpakabit ng mga security camera, mga hidden camera sa buong bahay ko. Sige po, sir. Kailan po ninyo gustong pumunta kami? Tiningnan ni Miguel ang kanyang relo. Kakasimula pa lang ni Sarah. Kasama niya si Marco ngayon din. Ngayon, mamayang hapon, pagkatapos ng alas 6. Sige po, address po. Ibinigay ni Miguel ang mga detalye. Kinumpirma ang budget na halos hindi niya pinansin dahil hindi problema ang pera at ibinaba ang telepono. Sumandal siya sa upuan ng kotse, pinagmamasdan ang mabagal na daloy ng trapiko sa EDSA sa harap niya. Hindi siya paranoid. Ito ay makatwirang pag-iingat. Karapatan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang anak, hindi ba? Ngunit habang inuulit niya ang mga katwirang iyon, isang maliit na boses sa kanyang isipan na kahina-hinalang parang kay Isabela, ang bumulong, sino ang sinusubukan mong kumbinsihin, Miguel? Ang sarili mo. Ipinagwalang bahala niya ang boses, tulad ng natutunan niyang ipagwalang bahala ang napakaraming bagay sa nakalipas na 8 buwan. Sa bahay, umakyat si Sarah sa hagdanan, kasunod si Yaya Elena. Nandito po ang kwarto ng bata. Itinuro ni Yaya Elena ang isang pintong may pangalang Marco na may disenyong mga dinosaur. Mabait siyang bata. Tahimik, hindi nagbibigay ng problema. At maganda po ba iyon? Mahinahong tanong ni Sarah. Nagulat si Yaya Elena. Oo naman, mas nagiging madali ang lahat. O baka naman mas nagiging madali na hindi makita na may mali. Bago pa makasagot si Yaya Elena, kumatok si Sarah sa pinto ng kwarto ni Marco. Marco? Si Tita Sarah to.
Pwede bang pumasok si tita? Katahimikan. Pagkatapos ay isang maliit na boses. Pwede po. Binuksan ni Sarah ang pinto at pumasok. Perpekto ang kwarto. Masyadong perpekto. Lahat ay organisado, malinis. Bawat laruan ay nasa tamang lugar. Mga pader na may propesyonal na mural ng mga dinosaur at astronaut. Isang kama na may canopy na tila galing sa isang magazine. Isang estante na puno ng mga aklat na nakaayos ayon sa laki. At sa gitna ng lahat ng pagiging perpekto, nakaupo sa carpet si Marco, isang maliit na batang may malalaki at seryosong mga mata na maingat na nakatingin sa kanya. Hello Marco. Lumuhod si Sarah para maging kapantay niya, hindi masyadong lumalapit. Ako si Tita Sarah. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Tumango ang bata ngunit walang sinabi. Anong ginagawa mo? Isang tore, mukhang napakataas. Para saan? Nag-isip sandali si Marco. Para makita ako ni Mama mula sa langit. At sa sandaling iyon, nadurog ang puso ni Sarah at nabuo muli sa parehong pagkakataon. Dahil naintindihan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa batang ito at sa lalaking nag-empleyo sa kanya. Hindi ito magiging madaling trabaho. Ngunit ito ay isang trabahong kinakailangan. Ang mga technician ay dumating ng ASICS 30. Kinakabahang hinintay sila ni Miguel. Magandang gabi, Sir Miguel. 3 lalaking naka-uniformeng asul na may mga kahon ng kagamitan. Pumasok kayo. Mabilis at tahimik. Natutulog ang anak ko sa itaas. Sige po. Saan po ninyo gustong ilagay ang mga kamera? Kahit saan. Ipinakita ni Miguel ang isang floor plan na may mga pulang bilog, sala, kusina, hardin, playroom, mga pasilyo, total coverage. Sa kwarto ng bata, nag-alinlangan si Miguel. Parang mali ang pagtawid sa linyang iyon. Ngunit inisip niya si Marco, ang lahat ng maaaring mangyari nang hindi niya nalalaman. Oo, itago niyo ng mabuti. 2 oras ang lumipas, lahat ay nakakabit na. Maliliit na kamera sa mga smoke detector, orasan sa dingding, mga hindi kapansin-pansing sulok ng kisame. Ipinakita ng technician ang sistema sa kanyang laptop. Makikita niyo po ang lahat in real time, 30 araw na recording. Access mula sa cellphone, tablet, anumang device. Pinagmasdan ni Miguel ang 8 maliliit na bintana. Isang bakanteng sala, isang madilim na kusina, ang kwarto ni Marco kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak, ganap na kontrol. Bakit kaya nararamdaman pa rin niya ang bigat sa kanyang tiyan? May audio po sir, high definition, perpekto. Ngayon, maririnig niya ang bawat salita. Nang umalis ang mga technician, nanatiling nakatitig si Miguel sa screen. Nagsalin siya ng isang basong mainit na tsaa. Para ito sa kaligtasan niya, sabi niya sa bakanteng silid. Ngunit bumulong ang boses ni Isabela, o natatakot ka lang na gawin niya ang hindi mo kayang gawin. Ininom niya ang kanyang tsaa at pinatay ang ilaw. Kinabukasan, nagising si Miguel ng 6:00. Napanaginipan niya si Isabela, nakatingin sa kanya na may pagkadismaya. Bumaba siya sa kusina at binuksan ang kanyang laptop. Lumitaw ang 8 bintana, 7. Lumabas si Sarah sa kanyang kwarto. Nakita niya ito sa pasilyo, nakayapak, nakapajama. Magulo ang buhok. Normal, tulad ng tao. 15 minuto ang lumipas, bumaba na siya, bihis na. Pumasok siya sa kusina at nagulat na makita siya. Magandang umaga, Sir Miguel. Hindi ko po inaasahang makita kayo rito. May trabahong kailangang suriin. Katahimikan habang inilalabas ni Sarah ang mga sangkap. Anong oras nagigising si Marco? Sa pagitan po ng 8 at 8 at 10. Pwede ko po siyang igawa ng almusal para makabuo ng routine. Tumango si Miguel, pinagmamasdan siyang kumilos sa kusina ng may kumpiyansa ngunit may respeto. Aalis na ako, sabi niya habang isinasara ang laptop. Uuwi ako ng 6:00. Sa sasakyan, agad niyang binuksan ang app. Nandoon si Sarah, nagluluto, humuhuni. Sa buong umaga, sa pagitan ng mga meeting,
Tinitingnan niya ang mga kamera tuwing 15 minuto, parang isang adiksyon. 80. Nakita niya itong umakyat. Lumipat siya sa kamera ng kwarto, tamang-tama sa pagpasok nito. Gising na si Marco. Yakap-yakap ang kanyang berdeng dinosaur. Good morning, Marco. Mainit ang boses ni Sarah na narinig sa audio. Maganda ba ang tulog mo? Tumango ang bata ng walang imik. Gutom ka na? Tango ulit. Nag-scrambled egg si tita. Gusto mo ba? Sa wakas ay nagsalita si Marco. Si mama, may cheese, yung sa kanya. Nanigas si Miguel. Heto na. Sasabihin ni Sarah ang isang bagay na hindi nararapat. Mamaliitin niya ang kalungkutan ni Marco o mas masahol pa, susubukang palitan si Isabela. Ngunit ang sinabi niya ay ikinagulat niya. Alam mo ba, hindi ko alam kung paano iyon ginagawa ng mama mo. Pero kung sasabihin mo sa akin, susubukan kong gawin ng katulad. Ano sa tingin mo? Tiningnan siya ni Marco gamit ang malalaki at maingat na mga mata. Talaga po? Talaga, ikaw ang expert. Si tita ay bagong chef lang na kailangang matuto. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel na ngumiti ang kanyang anak. Isang maliit na kurba lamang, ngunit totoo. Madaming dilaw na cheese ang nilalagay ni mama, tapos hinahalo ng marami. Sige, baba ka kasama ni tita ha. Tulungan mo si tita. Pwede po? Siyempre. Kasama ka sa team. Pinanood sila ni Miguel na bumaba. Hindi siya binuhat ni Sarah o hinawakan sa kamay. Naglakad lang siya sa tabi niya. Sa kusina, inupo niya ito sa isang high chair. Sige boss, sabihin mo kay tita kung anong gagawin. Seryosong nagbigay ng mga instruksyon si Marco. Marami pa po niyan. Madami po ang nilalagay ni mama. Ang daldal mo pala. Biro ni Sarah. Naaalala ko tuloy yung kapatid ko sa'yo. May kapatid po kayo? Dati po. Malaki na siya ngayon. 11 na. Yung mama niyo po? Naging malungkot ang ngiti ni Sarah. Itinaas ni Miguel ang volume. May sakit ang mama ni tita. Kaya nagtatrabaho si tita para tulungan siya. Mamatay din po ba ang mama niyo tulad ng mama ko? Ang direktang tanong sa brutal na kainosentehan nito ay nagpatahimik kay Miguel. Lumuhod si Sarah sa harap ni Marco, tinitigan ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, anak, sana hindi. Pero malubha ang sakit niya, nalulungkot si tita minsan. Pero nagpapasalamat din si tita para sa bawat araw na kasama ko siya. Kasi ang oras na magkasama, kahit mahirap, ay isang biyaya. Namimiss ko si mama araw-araw. Alam ko, anak, at okay lang na mamiss si mama. Hindi mo kailangang itago yan. Sabi ni Papa, kailangan kong maging malakas. At malakas ka nga. Pero ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang hindi mo na namimiss si mama. Ibig sabihin nito, nagpapatuloy ka kahit masakit. Ibig sabihin, hinahayaan mong maramdaman ang lahat ng kailangan mong maramdaman. Natahimik si Marco, nag-iisip. Kumislap ang kanyang mga mata sa mga luhang hindi tumulo. Pwede po bang yumakap si tita? Nakita ni Miguel na napalunok si Sarah dahil sa emosyon. Siyempre, pwede. At ang kanyang anak, ang maliit na bata na halos hindi nagpapahawak sa sinuman sa loob ng maraming buwan, ay tumalon sa yakap ng babaeng halos ngayon lang niya nakilala. Kumapit siya dito na para bang ito ang kanyang salbabida sa gitna ng karagatan. Kinailangan isara ni Miguel ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya kayang magpatuloy sa panonood. Dahil ang nakikita niya ay hindi manipulasyon. Hindi isang yayang sinusubukang kunin ang loob ng isang bata sa pamamagitan ng mga huwad na pangako. Ito ay isang tunay na koneksyon. Dalawang taong nagkakaintindihan sa sakit ng isa't isa na nakikilala ang isa't isa sa kanilang pinagsasaluhang pagdurusa. At siya, na nagtatago sa likod ng mga kamera at screen na nanonood mula sa mga anino, ang tanging naiwang ganap na nag-iisa, ang tanging tumatangging makaramdam. Malabo ang natitirang bahagi ng araw. Sinubukan ni Miguel na mag-concentrate, ngunit pabalik-balik siya sa kanyang cellphone.
Nakita niya silang naglalaro sa hardin, naghahabol ng mga paru-paro. Magkasamang nananghalian habang nagkukuwento si Sarah. Sa oras ng siesta, binasahan niya ito ng kuwento at nanatili sa tabi niya, hinahaplos ang buhok nito hanggang sa ito'y makatulog ng mahimbing. Bawat eksena ay nagpapatunay na hindi si Sarah ang problema. Siya ang problema. Alas 5, umuwi si Miguel. Narinig niya ang tawanan mula sa sala. Natagpuan niya si Sarah at Marco na gumagawa ng isang kuta gamit ang mga unan. Papa, tumakbo si Marco papalapit sa kanya ng may sigla. Tingnan mo, ang laki. Ito ay isang palasyo. Ako ang hari at si Tita Sarah ang dragon na nagpoprotekta sa akin. Tumayo si Sarah. Lilinisin po namin bago maghapunan. Huwag magmadali. Gusto bang pumasok ni Papa sa palasyo? Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Isang pisikal na koneksyon na matagal na nilang hindi nagawa kaya't natigilan si Miguel. Papa, may trabaho, sabi niya. Bahagyang nawala ang kislap sa mga mata ni Marco. Ah, okay. At sa sandaling iyon, nakita ni Miguel ang pagkadismaya. Hindi galit, hindi tantrum, kundi isang tahimik na pagtanggap mula sa isang batang sanay na sa pagiging wala ng kanyang ama. Baka mamaya sinubukan niyang pagaanin. Oo, mamaya. Ngunit pareho nilang alam na walang mamaya. Umakyat si Miguel sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Binuksan niya ang laptop at lumitaw ang 8 bintana. Sa ibaba, nakita niya si Sarah na nakaluhod sa tabi ni Marco. Alam mo ba, nagtatrabaho ng husto ang papa mo para maibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Isa rin iyong paraan ng pagmamahal, pero hindi ko kailangan ng mga gamit. Si papa lang ang kailangan ko. Ang mga salitang iyon ay parang direktang suntok sa puso ni Miguel. Alam ko anak, at sigurado akong kailangan ka rin niya. Minsan, hindi lang alam ng mga matatanda kung paano ito sabihin. Sa tingin mo mahal ako ni Papa? Siguradong sigurado si Tita diyan. Paano niyo po nalaman? Sa paraan ng pagtingin niya sa iyo, kapag sa tingin niya ay hindi ka nakatingin, para bang ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga mata. Totoo iyon. Napansin iyon ni Sarah dahil siya ang nagmamasid. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain at matulog ni Marco, bumaba si Miguel para kumuha ng tubig. Natagpuan niya si Sarah na naghuhugas ng mga pinggan. Kaya na yan ni Yaya Elena bukas. Okay lang po. Nakakakalma po ito sa akin. Nakakatulong mag-isip, katahimikan habang binabanlawan niya ang mga plato. Ang agos ng tubig ang tanging tunog sa madilim na kusina. Naging maganda ang araw niya, komento ni Miguel. Bawat salita ay tila pilit. Si Marco, nakita kong iba siya, mas masayahin. Tumingin sa kanya si Sarah, dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Napakabuting bata niya. Kailangan lang niya ng pahintulot na maging bata ulit. Anong ibig mong sabihin? Pinunasan niya ng husto ang kanyang mga kamay at humarap sa kanya. Mayroong katatagan sa kanyang kilos. With all due respect, Sir Miguel, sinusubukan ni Marco na maging malakas na matanda na kailangan ninyo. Pero 3 taong gulang pa lang siya. Kailangan niyang maging vulnerable, maglaro, tumawa, umiyak kung kinakailangan. Kailangan niyang malaman na okay lang na hindi maging okay sa lahat ng oras. Hindi ko naman siya hiniling na maging malakas. Marahil hindi sa salita, pero mas binabasa ng mga bata ang higit pa sa sinasabi natin. Binabasa nila kung sino tayo. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kanyang baso. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tama po kayo. Wala akong alam sa buhay ninyo, sa sakit na nararamdaman ninyo, sa pakiramdam ng mawalan ng asawa. Pero may alam ako sa mga bata. At alam ko kapag ang isang bata ay nagpapasa ng bigat na hindi dapat sa kanya. Tapos na ako. Pinanatili ni Sarah ang kanyang tingin ng sandali pa, pagkatapos ay tumango. Magandang gabi, Sir Miguel. Nang umakyat siya sa hagdan, nanatili si Miguel sa madilim na kusina, hawak ang nakalimutang baso ng tubig. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Sarah. Hindi komportable, totoo.
Umakyat siya sa kanyang opisina at binuksan muli ang mga kamera. Naging isang obsession na ito. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang, ano nga ba? Sa screen ng kwarto ni Marco, nakita niya si Sarah na pumasok. Nakahiga na ang kanyang anak, ngunit gising pa. Hindi ako makatulog, narinig niya ang maliit na boses. Gusto mo bang samahan ka ni tita sandali? Opo. Umupo si Sarah sa upuan sa tabi ng kama. Anong iniisip mo? Katahimikan. Pagkatapos, sa tingin mo po ba, nakikita ako ni Mama mula sa langit? Sigurado si tita. Oo po. Oo. Siguradong sigurado. At sa tingin mo, proud si Mama sa akin? Bakit naman hindi magiging proud si Mama? Matapang ka, mabait, matalino, kasi minsan gumagawa ako ng masasamang bagay. Tulad ng ano, hininaan ni Marco ang kanyang boses na para bang nagkukumpisal ng isang kahindik-hindik na sikreto. Tulad ng pag-asa na sana ibang tao na lang ang mama ko kasi nami-miss ko na talagang magkaroon ng mama. Masama po ba ako dahil doon? Naramdaman ni Miguel na nawalan siya ng hininga, huminto ang mundo. Pasan-pasan pala ng kanyang anak ang bigat na ito, ang imposibleng kasalanang ito, at wala siyang kaalam-alam. Marco, tingnan mo si tita. Lumuhod si Sarah sa tabi ng kama, hinawakan ang maliliit nitong kamay. Ang pagkamis na magkaroon ng mama ay hindi masama, hinding-hindi. At okay lang kung minsan umaasa kang may pupuno sa espasyong iyon sa puso mo. Maiintindihan iyon ng mama mo ng lubusan. Gusto niyang maging masaya ka, gusto niyang may mga taong magmamahal at mag-aalaga sa iyo. Talaga po, talaga. Ang tunay na pag-ibig ay hindi seloso. Gusto lang nito ang pinakamabuti para sa iba. So hindi po masama na gusto kita, tita. Mabilis na pinunasan ni Sarah ang isang luha. Hindi talaga. Isang karangalan po iyon para kay tita. Mag-i-stay ka po ba? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap anak. Pero habang nandito si tita, ipinapangako kong aalagaan kita sa abot ng aking makakaya. Promise po? Promise. Pinky promise? Pinky promise. Pumikit si Marco, sa wakas ay payapa na. Nanatili doon si Sarah, humuhuni ng isang malambing na kanta hanggang sa makatulog ang bata. Isinara ni Miguel ang laptop, sumandal siya sa kanyang upuan at tumitig sa kisame. Ipinakita ng mga kamera kung ano mismo ang kailangan niyang makita, ngunit hindi ang kanyang inaasahan. Hindi siya nakahanap ng kapabayaan, manipulasyon o panganib. Nakahanap siya ng pag-ibig na simple, tapat, at walang hinihintay na kapalit. At natagpuan niya ang katotohanang iniiwasan niya sa loob ng 8 buwan. Ang kanyang anak ay naghihilom, ngunit siya ay hindi. Dahil habang natututo si Marco na magbukas muli, magtiwala at makaramdam, nanatili si Miguel na nakakulong sa likod ng mga pader na siya mismo ang nagtayo. At ang mga kamera, naisip niya nang may kapaitan, ay isa lamang pader. 3 linggo ang lumipas mula nang ikabit ang mga kamera. 3 linggo kung saan si Miguel ay naging isang multo na pisikal na naroroon, ngunit wala sa kung ano ang mahalaga. Maaga siyang dumarating, nagkukulong sa kanyang opisina, sinusuri ang mga recording. Sa maghapon sa opisina, patuloy niyang minomonitor ang mga kamera. Gabi na siyang umuuwi kapag tulog na si Marco at pinapanood muli ang lahat. Okay ka lang ba, Miguel? Tanong ng kanyang kasamahan na si David. Okay lang, ngunit hindi. Na-addict siya sa mga screen na nagpapakita ng buhay na hindi niya tinatahak. At araw-araw, iisa lang ang ipinapakita nito. Si Sarah ay tapat, matiyaga, at mapagmahal. Lahat ng bagay na hindi alam ni Miguel kung paano maging. Isang umaga, habang sinusuri ang mga recording, nakakita siya ng isang bagay na nagpatigil sa kanya. Hapon iyon ng nakaraang araw, si Sarah at Marco ay nagdodrawing gamit ang mga krayola sa hardin. Gumawa ang kanyang anak ng mga stick figure, isang matangkad na lalaki, isang babae, isang maliit na bata. Sino sila? Tanong ni Sarah. Ang pamilya ko, dati. Lumapit si Miguel sa screen, itinaas ang volume. Ang mama mo, ang papa mo,
At ikaw, pinagmasdan ni Sarah ang drawing. Oo po, pero hindi na ngayon. Paano na ngayon? Kumuha si Marco ng isa pang Crayola, iginuhit ang bata na nag-iisa sa isang sulok, ang matangkad na lalaki sa kabilang sulok, at sa pagitan nila isang malawak na espasyo. Ganito, simpleng sabi niya. Nadurog ang puso ni Miguel, bakit ang layo-layo nila? Mahinahong tanong ni Sarah. Kasi ayaw ni Papa na lumapit. Kasi, sa tingin ko, naaalala niya si Mama sa akin at nalulungkot siya. Sinabi ba yan ni Papa? Hindi po. Pero alam ko. Kasi kapag tinitingnan ako ni Papa, nalulungkot yung mga mata niya. Tapos umaalis siya. Umupo si Sarah sa damuhan sa tabi niya. Alam mo ba kung ano ang tingin ni Tita? Ano po? Sa tingin ni Tita, mahal na mahal ka ng Papa mo. Sobrang mahal na natatakot siya. Natatakot po saan? Natatakot na mawala ka rin, tulad ng pagkawala niya kay Mama mo. Minsan, kapag sobrang takot ang mga tao, lumalayo sila sa mga bagay na pinakamamahal nila. Hindi dahil hindi sila nagmamalasakit, kundi dahil sobra silang nagmamalasakit. Pinag-isipan iyon ni Marco. Pero hindi po yun make sense. Kung mahal ako ni Papa, bakit hindi siya kasama ko? Dahil ang takot ay hindi laging may saysay. Anak, ang takot ay nagpapagawa sa atin ng mga bagay na nakakasakit, kahit hindi natin gustong manakit. Si Tita, takot din palagi. Takot po saan? Takot na mawala ang mama ni Tita. Takot na hindi maging sapat para sa'yo. Takot na mabigo. Pero hindi po kayo nabigo, Tita. Kayo po ang the best. Ngumiti si Sarah na may luha sa mga mata. Salamat, Marco. Malaking bagay yan para kay Tita. Opo, sa tingin mo po, isang araw, hihinto na sa pagkatakot si Papa. Sana, anak, dahil karapat-dapat siyang maging masaya at karapat-dapat kang magkaroon ng isang amang present hindi lang sa bahay, kundi dito. Hinawakan niya ang dibdib ni Marco sa tapat ng puso nito, sa lugar kung saan talaga mahalaga. Ipinause ni Miguel ang recording. Ang mga salita ng kanyang anak ay bumabagabag sa kanya. Naaalala niya si Mama sa akin. Iyon ang iniisip ni Marco na lumalayo siya dahil ang kanyang anak ay isang paalala kay Isabela. Oo, naaalala niya si Isabela kay Marco. Ngunit lumalayo siya dahil sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak, nakikita niya ang sarili niyang kabiguan, ang kanyang takot na magmahal at mawala ang lahat muli. Isinara niya ang laptop at bumaba sa kusina. 2:00 ng madaling araw, ngunit nakarinig siya ng sigaw mula sa itaas. Tumatakbo siyang umakyat. Galing ang tunog sa kwarto ni Marco. Marahas niyang binuksan ang pinto at natagpuan ang kanyang anak na nakaupo sa kama, umiiyak at magulo ang mga kumot. Bangungot, Marco. Tumingin sa kanya ang bata. Ang mga mata ay puno ng takot. Papa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi nag-isip si Miguel, hindi nagkalkula, hindi lumayo, tumawid lang siya sa silid at niyakap ang kanyang anak. Kumapit sa kanya si Marco na para bang siya ang huling tao sa mundo, humahagulgol sa kanyang dibdib. Papa, nandito na. Nandito na si Papa, anak. Napanaginipan kong umalis ka rin at iniwan akong mag-isa. Hindi aalis si Papa. Pangako. Talaga po? Talaga. Nakarinig siya ng mga yapak. Lumitaw si Sarah sa pintuan. Nag-aalala. May narinig po akong sigaw. Okay lang. Bangungot lang. Tumango si Sarah. Mayroong pag-unawa at pag-asa sa kanyang tingin. Kailangan niyo po ba ng tulong? Hindi na. Niyakap ni Miguel ang kanyang anak hanggang sa ito'y makatulog. Nang ihiga niya ito, napakaliit nitong tingnan. 3 taong gulang at napakarami nang nawala. Patawarin mo si Papa, bulong ni Miguel. Hinahaplos ang buhok ni Marco. Patawad kung wala ako rito. Patawad kung naging sobrang duwag. Lumabas siya ng kwarto at natagpuan si Sarah sa pasilyo. Nakasandal siya sa pader, naghihintay. Salamat, sabi ni Miguel. Para saan po? Sa hindi pagpasok. Sa pagbibigay sa amin ng moment na iyon. Hindi ko po iyon lugar.
Lugar po ninyo iyon. Natahimik sila, ngunit iba na ngayon, hindi na kasing tensyonado. Pwede po ba akong magtanong? Sa wakas, ay sabi ni Sarah. Sige, bakit po kayo kumuha ng yaya kung lalayuan niyo rin naman? Bakit hindi na lang kayo ang direktang kasama niya? Naramdaman ni Miguel ang pag-angat ng kanyang depensa, ngunit nilunok niya ito, karapat-dapat sa katapatan ang babaeng ito. Dahil hindi ko alam kung paano. Si Isabela ang eksperto sa pagiging ina. Ako lang ang taga-provide, ang nagtatrabaho, ang nagbabayad ng mga bill. At ngayong wala na siya, kailangan ako ni Marco, pero hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung paano maging ang kailangan niya. Alam niyo po ba kung ano ang kailangan niya? Ano? Kayo lang po. Hindi niya kailangan ng perpeksyon. Kailangan niya ng presensya. Ngayon lang ako naging present at hindi ko nga alam kung tama ang ginawa ko. Niyakap niyo po siya noong natatakot siya. Iyon lang ang kailangan niya at ginawa niyo po iyon ng tama. Naramdaman ni Miguel ang pagluwag ng isang bagay sa kanyang dibdib. Paano mo nagagawang maging simple ang lahat? Dahil simple lang naman talaga. Ang pag-ibig ay hindi komplikado. Tayo ang gumagawa nitong komplikado sa ating mga takot. 2 linggo pa ang lumipas. Tinitingnan pa rin ni Miguel ang mga kamera, ngunit may nagbago. Hindi na siya naghahanap ng kapabayaan. Ngayon, naghahanap siya para matuto. At dahan-dahan, nagsimula siyang magbago. Umuwi siya ng mas maaga. Naghapunan kasama si Marco. Binasahan siya ng mga kwento. Ang kanyang boses ay naninigas pa. Ngunit tinitingnan siya ni Marco na para bang ito ang pinakamagandang regalo. Isang hapon, habang tinitingnan ang mga recording, nakita niya ang isang pag-uusap na nagpatigil sa kanya. Si Marco ay tumutulong kay Sarah na magtupi ng mga damit. Isang simpleng gawaing bahay. Tita, pwede po ba akong magtanong? Lagi. Anak, bakit po ang bait-bait niyo sa akin? Huminto ito sa pagtutupi at tumingin sa kanya. Bakit naman hindi magiging mabait si tita sayo? Kasi yung ibang yaya, mabait sa una, pero napapagod din. Sinasabi nilang, masyado akong tahimik, masyadong seryoso, masyadong boring. Naramdaman ni Miguel ang pag-akyat ng galit. Anong klasing tao ang magsasabi niyan sa isang 3 taong gulang? Marco, tingnan mo si tita. Lumuhod si Sarah sa harap niya. Hindi ka boring. Matalino ka, mapagmasid, at ang pagiging tahimik ay hindi masamang bagay. Ibig sabihin, kapag nagsasalita ka, may bigat ang mga salita mo. Talaga po? Talaga. Alam mo ba kung ano pa ang iniisip ni tita? Ano po? Na sinumang hindi nakakakita kung gaano ka ka-espesyal ay hindi karapat-dapat na mapalapit sa'yo. Ngumiti si Marco, ang maliit na ngiting mas madalas nang lumalabas. Tita, mahal po kita. Nakita ni Miguel na natigilan si Sarah. Napuno ng luha ang kanyang mga mata na sinubukan niyang pigilan. Mahal ka rin ni tita. Sobrang mahal. At pagkatapos ay nagtanong si Marco ng isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Miguel. Pwede po ba kayong maging bago kong mama? Nakakabingi ang katahimikan sa recording. Ipinikit ni Sarah ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Nang buksan niya ito, may halong sakit at pagmamahal sa kanyang ekspresyon. Marco, mahal ko, hindi pwedeng maging mama mo si tita. Walang sino man ang makakapalit sa mama mo. Siya ay natatangi at espesyal at palaging magiging mama mo. Pero wala po si mama dito. Alam ko at napakahirap niyan. Pero pwede si titang maging isang taong mahal na mahal ka. Isang taong mag-aalaga sa'yo. Isang taong laging nandiyan para sa'yo hanggat kaya ni tita. Pwede ba yon? Nag-isip sandali si Marco. Kung tatawagin po kitang parang sa lola ko. Tita Sarah. Ngumiti si Sarah sa gitna ng mga luha. Gusto ko yan, Tita Sarah. So, ikaw po ang Tita Sarah ko. At mahal mo po ako. Mahal kita ng buong puso ko. I-pause ni Miguel ang recording. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang assistant tungkol sa isang urgent meeting. Hindi niya ito pinansin. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, pinatay niya ng tuluyan ang kanyang telepono.
Isinara niya ang laptop at bumaba ng hagdan. Biyernes ng hapon. Narinig niya ang tawanan sa hardin. Lumabas siya at nakita si Sarah na tinutulak si Marco sa duyan. Mas mataas pa. Tita Sarah, mas mataas pa. Sigurado ka? Opo. Lumapit si Miguel. Pareho silang napatingin sa kanya at huminto ang tawanan na para bang ang kanyang presensya ay automatikong pumapatay sa saya. Masakit iyon, higit pa sa inaasahan niya. Pwede ba si Papa? Itinuro ni Miguel ang duyan. Tiningnan siya ni Marco, nalilito. Pwede po ano? Tulakin ka. Nagliwanag ang mukha ng kanyang anak. Talaga po? Talaga. Tumabi si Sarah, nagbibigay ng espasyo. Ngumiti siya nang may pampalakas loob bago tahimik na umatras papasok sa bahay. Tumayo si Miguel sa likod ng duyan, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang bagay na napakasimple, isang bagay na ginagawa ng libu-libong ama araw-araw at para sa kanya, para itong pag-akyat sa isang bundok. Dahan-dahan siyang nagtulak. Mas malakas, Papa. Nagtulak siya ng mas malakas at narinig ang isang bagay na hindi niya narinig sa loob ng maraming buwan. Ang tawa ng kanyang anak totoo, buo, walang pag-aalinlangan, ulit. Mas malakas na nagtulak si Miguel at habang pinapanood niya ang kanyang anak na lumilipad pasulong at pabalik, may isang bagay sa loob niya ang nagsimulang maghilom. Hindi pa ganap, masyadong malalim ang mga sugat para doon. Ngunit nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak sa kanyang baluti. Isang sinag ng liwanag ang pumapasok sa kadiliman. Pagkatapos ng 15 minuto, bumaba si Marco sa duyan at tumakbo papalapit sa kanya. Papa, pwede po ba nating gawin ito nang mas madalas? Gusto ko po talaga. Oo naman. Talaga po? Talaga. Niyakap siya ni Marco nang mahigpit, nagtitiwala. Na para bang sa wakas ay naniniwala siyang hindi na mawawala ang kanyang ama. Gabi na iyon, matapos patulugin si Marco, nanatili siyang nakatitig dito habang natutulog. Mukhang payapa ang kanyang anak. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Mabait siyang bata. Si Sarah, salamat sa iyo, hindi po dahil sa akin, dahil sa kanya. Kailangan lang ng mga bata ng espasyo para maghilom. Humarap si Miguel. May kailangan akong aminin. Nagpakabit ako ng mga kamera sa buong bahay. Minamanmanan kita mula pa noong unang araw. Hinitay niya ang pagsabog, ang galit. Ngunit tumangulang si Sarah. Alam ko po. Alam mo, nakakita po ako ng isa noong ikalawang araw. Yung smoke detector sa kusina. May maliit na ilaw na kumikislap. Nag-search po ako at nakita ko yung iba. Natigilan si Miguel. At wala kang sinabi? Hindi po, dahil naintindihan kong hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa inyo na sinusubukang panatilihin ang kontrol sa isang bagay kapag lahat ng iba pa ay tila wala na sa kontrol. Dapat siguro akong magalit. Pero alam ko rin kung ano ang pakiramdam ng takot at nakikilala ko ang isang taong nalulunod dito. Bakit ka nanatili kahit alam mong minamanmanan kita? Dahil kailangan ako ni Marco. At sa totoo lang, sa tingin ko, kailangan niyo rin ako. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya umiyak mula noong libing. Nangako siyang hindi na muli. Ngunit ngayon, nakatayo sa madilim na pasilyo, kasama ang babaeng ito na nakakita sa kanya sa pinakamasamang kalagayan niya at hindi siya hinusgahan, nagsimulang tumulo ang mga luha. Hindi ko alam kung paano ito ayusin. Hindi ko alam kung paano maging ama kung wala si Isabela. Hindi niyo po kailangang ayusin lahat ng sabay-sabay. Kailangan niyo lang maging present. Isang araw sa isang pagkakataon, isang sandali sa isang pagkakataon, at kung hindi iyon sapat, magiging sapat iyon, dahil totoo iyon. At iyon lang ang kailangan ni Marco. Ang pag-amin tungkol sa mga kamera ay nagbago ng isang bagay sa pagitan ni Miguel at Sarah. Hindi eksaktong tiwala. Ito ay isang pag-unawa. Isang pagkilala na pareho silang nakikipaglaban sa kani-kanilang mga laban habang sinusubukang ibigay kay Marco ang kailangan niya.
Sabado ng umaga, gumawa ng desisyon si Miguel na parehong nakakatakot at nakapagpapalaya. Tumawag siya sa security company. Kailangan kong ipatanggal ang lahat ng kamera. Lahat po, Sir Miguel? Sigurado po kayo? Siguradong sigurado. May problema po ba sa sistema? Wala. Ako ang problema. Katahimikan mula sa kabilang linya. Sige po, magpapadala kami ng team mamayang hapon. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang bigat ng cellphone sa kanyang kamay. Ang device na naging bintana niya sa buhay na tinanggihan niyang tunay na danasin. Kanya ang camera app sa huling pagkakataon. 8 bintana ang nagpakita ng kanyang bakanteng bahay. Tahimik na sala, maayos na kusina, hardin sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga, ang kwarto ni Marco na may kama na maayos na inayos ni Yaya Elena. At napagtanto niya, ang mga kamera ay nagpapakita lamang ng mga bakanteng espasyo. Hindi nila ipinapakita ang pag-ibig, hindi ang koneksyon, tanging ang kawalan. Isinara niya ang app, tinanggal ito sa kanyang telepono, at huminga. Dumating ang mga technician ng 3:00 ng hapon. Pinanood ni Miguel ang bawat kamera na tinatanggal ang peking smoke detector sa kusina, ang orasan sa sala, ang maliliit na lente na nakatago sa mga sulok. Nang matapos sila, naging iba ang pakiramdam sa bahay. Mas magaan, na para bang ito ay nagpipigil ng hininga sa loob ng maraming linggo at sa wakas ay nakahinga na. Pinanood ni Sarah mula sa hagdanan. Wala siyang sinabi, ngunit sinabi ng kanyang mga mata ang lahat. Gabi na iyon, ginawa ni Miguel ang isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 8 buwan. Nagpasya siyang manatili sa bahay sa buong weekend. Walang trabaho, walang dahilan. At si Sarah, siyempre, kahit na technically ay araw niya ng pahinga, nanatili siya. Baka sakaling may kailangan kayo, sabi niya. Ngunit pareho nilang alam na nanatili siya dahil kailangan siya ng sirang pamilyang ito. At marahil, kailangan din niya sila. Linggo ng umaga, bumaba si Marco sa hagdan dala ang kanyang dinosaur na laruan. Papa, hindi ka po nagtatrabaho? Hindi ngayon. Champion, ngayon, si Papa ay kasama mo. Kumislap ang mga mata ni Marco nang may maingat na pag-asa, na para bang hindi siya makapaniwalang lubos. Talaga po? Ano pong gagawin natin? Seryosong nag-isip si Marco, na para bang ito ang pinakamahalagang tanong sa buong mundo. Sa wakas, sinabi niya, punta po tayo sa park na may mga bibe. Naramdaman ni Miguel ang isang suntok sa dibdib. Ang parke na iyon, ang lugar kung saan sila madalas pumunta ni Isabela at Marco bawat linggo bago ang aksidente. Ang lugar na halos relihiyoso niyang iniiwasan sa loob ng 8 buwan dahil bawat bangko, bawat puno, bawat landas ay puno ng mga alaala. Sige, punta tayo sa park. Pumunta silang 3. Nagmamaneho si Miguel, si Sarah sa passenger seat, si Marco sa likod sa kanyang car seat, humuhuni ng isang kantang siya mismo ang gumawa. Nang dumating sila, nanatili sandali si Miguel sa sasakyan, ang mga kamay sa manibela, humihinga. Okay lang po kayo? Mahinang tanong ni Sarah. Ito ang lugar namin, Nina Isabela. Dito kami pumupunta noong mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, tapos kasama na si Marco. Gusto niyo po bang sa iba na lang tayo pumunta? Tumingin si Miguel sa rearview mirror. Tinanggal na ni Marco ang kanyang seatbelt, sabik na nakatingin sa lawa kung saan lumalangoy ang mga bibe. Hindi. Oras na para bumalik. Bumaba sila ng kotse. Agad na tumakbo si Marco, papunta sa lawa, huminto mismo sa gilid. Tulad ng itinuro sa kanya ni Isabela, huwag kailanman lumampas sa linya ng mga bato nang walang kasamang matanda. Naglakad sa likod niya sina Miguel at Sarah. Tingnan niyo, Papa. May mga baby bibe. At naroon nga. Isang inang bibe na sinusundan ng 5 maliliit na bibe na lumalangoy sa perpektong linya. Ang ganda nila. Lumuhod si Miguel sa tabi ng kanyang anak. Pwede po ba natin silang pakainin? Wala po akong dalang tinapay. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Marco. Laging may dalang tinapay si Mama. Dati, mabilis na ililihis ni Miguel ang usapan, iiwasan ang pag-uusap. Ngunit ngayon, huminga siya ng malalim at sinabing,
Tama ka, hindi nakakalimutan ng mama mo ang tinapay para sa mga bibe. Mas organisado si mama kaysa kay papa. Namimiss ko si mama araw-araw. Bakit po hindi natin siya pinag-uusapan? Ang prangka at tapat na tanong na iyon ay sumira sa isang bagay sa loob ni Miguel dahil masyadong masakit. At akala ni Papa, kung hindi natin siya pag-uusapan, mababawasan ang sakit. Pero mali si Papa. Pwede na ba nating pag-usapan si Mama ngayon? Pwede. Pwede nating pag-usapan si Mama kahit kailan mo gusto. Pinagmasdan ni Marco ang mga bibi sandali, tapos nagtanong, Papa, natatandaan niyo po ba noong nahulog si Mama sa lawa? Tumawa si Miguel. Isang tunay na tawa na ikinagulat niya mismo. Paano ko makakalimutan? Sinusubukan niyang kunin ang bola mo at nadulas siya. Lumabas siyang basang-basa at tumatawa. Laging pinagtatawanan ng mama mo ang sarili niya. Naaalala ko rin po yon, ngumiti si Marco. Kahit napakaliit mo pa noon. 2 taon ka pa lang. Pero laging ikinukuwento ng mama mo yan. Ginugol nila ang sumunod na oras sa paglalakad sa parke. Nagkuwento si Miguel tungkol kay Isabela. Ilan ay malabong naaalala ni Marco, ang iba ay bago sa kanya. At sa bawat kuwento, may isang bagay sa loob ni Miguel na kumakawala. Nandoon pa rin ang sakit, marahil ay laging nandoon. Ngunit hindi na ito ang sakit na nagpaparalisado sa kanya. Ito ay isang sakit na dumadaloy, na humihinga, na nabubuhay kasama ng magagandang alaala ng hindi ito nilalamon. Lumalakad si Sarah, ilang hakbang sa likuran, binibigyan sila ng espasyo, ngunit laging naroroon. Tiningnan siya ni Miguel sandali at ngumiti ito. Isang maliit na ngiting nagsasabing, magaling ang ginagawa mo. Nang bumalik sila sa bahay, pagod ngunit masaya si Marco. Nakatulog siya sa sasakyan, yakap ang kanyang dinosaur. Magandang araw, komento ni Sarah habang kinakarga ni Miguel si Marco papasok sa kanyang kwarto para kang huminga pagkatapos malunod. Magandang description iyan. Pagkatapos ihiga si Marco, bumaba si Miguel at natagpuan si Sarah sa kusina na naghahanda ng kape. Pwede bang makahingi ng isa? Umupo sila sa mesa sa kusina. Hindi na awkward ang katahimikan sa pagitan nila. Ito ay isang tahimik na pagsasama. May tatanong ako. Sa wakas ay sabi ni Miguel, sige po, bakit mo ginagawa ito? Bakit ka nanatili? Hindi lang ito trabaho. Makakakuha ka ng ibang trabaho kung saan hindi ka minamanmanan o kinukwestiyon ng boss mo. Dahan-dahang ininom ni Sarah ang kanyang kape bago sumagot. Gusto niyo po ba ang simpleng sagot o ang totoo? Ang totoo. Dahil nakikita ko ang sarili ko noong bata pa ako kay Marco. Ang pakiramdam ng pagkawala ng hindi akma sa isang mundong walang taong nagpaparamdam sa iyong ligtas. Huminto siya sandali. Namatay ang tatay ko noong 4 na taong gulang ako. Kailangang magtrabaho ng nanay ko ng 3 trabaho para buhayin kami. Nandoon siya physically, pero emotionally, wala siya dahil nilalamon siya ng sakit. At nakatulong iyon para maintindihan mo ako. Nakatulong iyon para maintindihan kong pwede ring masira ang mga matatanda. At minsan, kailangan nila ng panahon para matutunang buuin muli ang kanilang sarili. At nabuo ba muli ng nanay mo ang sarili niya? Naging malungkot ang ekspresyon ni Sarah. Sa huli, oo, pero inabot ng maraming taon. At noong handa na siyang maging present, malaki na ako. Nawala sa amin ang mga taon na iyon. Ayokong mawala sa inyo ni Marco ang mga taon ninyo. May naramdamang lalim si Miguel sa mga salitang iyon. Ikinalulungkot ko para sa nanay mo, para sa iyo, salamat po. Pero tinuruan din ako noon ng isang mahalagang bagay. Hindi pa huli para magsimula muli. Nagkaayos kami ng nanay ko noong 17 na ako. At ngayon, kahit may sakit siya, mayroon kaming magandang relasyon. Iba sa kung ano sana. Pero totoo, gaano katagal na lang ang natitira sa kanya? Tumingin si Sarah sa kanyang tasa. Sabi ng mga doktor, 6 na buwan. 8 buwan na po ang nakalipas. Ikinalulungkot ko. Ako rin po. Pero nagpapasalamat ako sa bawat araw at sinusubukan kong huwag bilangin ang oras na natitira sa amin. Kaya ka nagtatrabaho
para bayaran ang mga gamot niya. Pangunahin po iyon. Mahal ang mga gamot at gusto kong maging komportable siya. May tulong ka ba mula sa pamilya? Ginagawa po ng kapatid ko ang kaya niya, pero 18 pa lang siya, nag-aaral pa. Ayokong ipasa sa kanya ito. Naisip ni Miguel ang sarili niyang bank account. Ang perang mayroon siya, ngunit hindi kailanman napunan ang butas sa kanyang dibdib. Kung kailangan mo ng kahit ano, tulong pinansyal para sa nanay mo, sabihin mo lang, tumingin, si Sarah, nagulat. Hindi ko po matatanggap yan. Bakit hindi? Dahil hindi po ako naparito para magmakaawa. Hindi ito limos. Ito ay pasasalamat sa ginawa mo para kay Marco, para sa akin. Sir Miguel, pakiusap. Sa tingin ko, pagkatapos ng lahat ng ito, pwede mo na akong tawaging Miguel, isang maliit na ngiti. Miguel, pinapahalagahan ko po ang alok. Talaga, pero mas gusto kong paghirapan ng mga bagay-bagay. Ginawa mo na, maniwala ka sa akin. Gabi na iyon, hindi makatulog si Miguel. Umakyat siya sa kanyang opisina at sa halip na buksan ang laptop para tingnan ang mga kamerang wala na, naglabas siya ng isang kahon mula sa aparador. Ang kahon ni Isabela, hindi niya pa ito binubuksan mula noong libing. Sa loob, may mga litrato, sulat, maliliit na bagay na itinago niya. Isang ticket sa sine mula sa kanilang unang date. Isang serbilyeta mula sa restaurant kung saan siya nag-propose. Ang positive pregnancy test noong nalaman nilang darating si Marco. Maingat na inilabas ni Miguel ang bawat bagay na para bang mga kristal na pwedeng mabasag kung hahawakan ng marahas. May isang nakasaradong sobre na may pangalan niyang nakasulat sa sulat kamay ni Isabela. Nanlamig ang kanyang dugo. Hindi niya matandaan ang sulat na ito. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Mahal ko. Nagsimula ang sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin may nangyari sa akin at alam kong wasak ka. Kilala kita. Alam kong ang una mong instinct ay isara ang iyong sarili, protektahan ang iyong sarili, magtayo ng pader na kasing daas ng kaya mo para walang sinuman ang makasakit sa iyo muli. Pero pakiusap, huwag mong gawin iyan. Kailangan ka ni Marco. Kailangan niya ang lalaking kilala ko. Ang lalaking tumatawa kapag nasusunog ang pancake. Ang lalaking umiiyak sa mga pelikula kahit nagpapanggap na hindi. Ang lalaking nagmamahal ng sobrang lalim na nakakatakot. Huwag mong hayaang agawin ng takot ang anak natin mula sa iyo. Huwag mong hayaang agawin nito ang buhay mo. At Miguel, kung isang araw ay makakilala ka ng iba, isang taong magpapangiti sa iyo o magpapangiti kay Marco, huwag kang makonsensya. Gusto kong maging masaya kayong dalawa. Iyon lang ang tanging hiling ko. Mabuhay ka. Pakiusap. Mabuhay ka ng totoo. Mahal kita. Palagi kitang mamahalin. Isabela. Tumulo ang mga luha sa papel, nagpapalabo sa ilang salita. Ngunit nabasa na ito ni Miguel, na isapuso na niya. Alam ni Isabela. Palagi niyang alam kung sino siya at minahal siya sa kabila nito. At sa kanyang huling sulat, hindi niya hiniling na alalahanin siya ng may sakit. Hiniling niya na mabuhay siya. Umiyak siya ng ilang oras. Umiyak para kay Isabela, para kay Marco, para sa lahat ng nawalang panahon, para sa takot na kumontrol sa kanyang buhay. Nang sa wakas ay huminahon siya, may naramdaman siyang iba, mas magaan, na para bang nagdadala siya ng isang backpack na puno ng mga bato, at sa wakas ay may nagbigay sa kanya ng pahintulot na bitawan ito. Bumaba siya ng hagdan. Halos 5:00 na ng umaga. Pumunta siya sa kwarto ni Marco at pumasok ng tahimik. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak, napapaligiran ng mga dinosaur na laruan at magulong kumot. Umupo si Miguel sa upuan sa tabi ng kama. Ang parehong upuan kung saan umupo si Sarah ng napakaraming gabi. May ipapangako si Papa, bulong niya sa dilim. Talagang nandito na si Papa. Hindi lang sa bahay, kundi dito, kasama mo. Matututo si Papang maging ang amang karapat-dapat sa iyo. At hahayaan ni Papang maging mas malaki ang pag-ibig kaysa sa takot. Gumalaw si Marco sa kanyang pagtulog, bumulong ng hindi malinaw.
Inabot ni Miguel ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok nito. Mahal na mahal ka ng mama mo. At mahal na mahal ka rin ni Papa. Palagi. Naligaw lang si Papa. Pero hindi na ngayon. Kinabukasan, nagising si Miguel sa upuan sa tabi ng kama ni Marco. Sumisikat ang araw sa bintana. Masakit ang kanyang leeg mula sa hindi komportableng posisyon, ngunit gising na si Marco, nakatingin sa kanya ng may malalaking, nagtatakang mga mata. Papa, dito ka po natulog? Oo. Bakit po? Dahil gusto ni Papang mapalapit sa'yo. Ngumiti si Marco, isang buong ngiti, walang pag-aalinlangan na hindi nakita ni Miguel sa loob ng maraming buwan at tumalon sa kanyang yakap. Mahal kita, Papa. Mahal ka rin ni Papa, champion. Higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Bumaba sila para mag-almusal ng magkasama. Nasa kusina na si Sarah, nagtitimpla ng kape. Magandang umaga. Ngumiti siya nang makita silang magkahawak kamay na pumasok. Magandang umaga, sagot ni Miguel. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan, tunay niyang naramdaman iyon. Ito ay isang magandang araw, isang bagong simula. Anong gusto mong almusal? Tanong niya kay Marco. Pancake po, yung ginagawa ni Mama. Tumingin si Miguel kay Sarah. Tumango ito nang may tahimik na pag-udyok. Subukan nating gawin ng magkasama. Ikaw at si Papa, ano sa tingin mo? Opo, ito ay isang magandang sakuna. Nasunog nila ang unang 3. Ang ika-4 ay hilaw pa sa gitna. Ngunit ang ika-5 ay halos perpekto. Nagawa natin, Papa. Nagawa natin. At habang kinakain ni Marco ang kanyang hindi perpektong pancake ng may purong kaligayahan, tiningnan ni Miguel si Sarah mula sa kabilang panig ng mesa. Salamat, sabi niya nang walang tunog. Tumango ito bilang tugon. Ngunit pareho nilang alam na higit pa ito doon. Ito ay isang pagkilala na minsan kailangan ng mga tao ng isang salamin na nagpapakita kung sino sila pwedeng maging, hindi lang kung sino sila ngayon. At si Sarah ang naging salamin na iyon. Ngayon, turno na ni Miguel na tingnan ang kanyang refleksyon at piliing maging ang lalaking gusto niyang maging. 6 na linggo ang lumipas mula nang ipatanggal ni Miguel ang mga kamera. 6 na linggo ng pag-aaral na maging isang ama. Hindi ito madali. May mga araw na dumadaloy ang lahat at may mga araw na sinusubukan siyang hilahin pabalik ng takot sa mga lumang gawi. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang udyok na lumayo, naaalala niya ang sulat ni Isabela. Huwag mong hayaang agawin ng takot ang anak natin mula sa iyo. Isang Biyernes ng hapon, maagang umuwi si Miguel. Kinansela niya ang isang meeting para maging present sa ika-4 na kaarawan ni Marco kinabukasan. Ilang buwan lang ang nakalipas, hindi iyon maiisip. Ngayon, naiintindihan niyang nandyan pa rin ang trabaho bukas. Ang pagkabata ng kanyang anak, hindi. Pumasok siya sa bahay at narinig ang mga boses mula sa sala. Tinutulungan ni Sarah si Marco sa isang bagay. Ayan, ang galing. Ngayon, itupi mo dito. Magaling, Tita Sarah. Perfect. Pumasok si Miguel at nakita ang kanyang anak na napapalibutan ng mga makukulay na papel, safety scissors at pandikit. Gumagawa siya ng tila isang card. Papa, ang aga mo. Sinabi ko naman. Di ba? Lumuhod si Miguel sa tabi niya. Anong ginagawa mo? Mabilis na tinakpan ni Marco ang kanyang proyekto. Surprise po para bukas. Kung ganoon, bawal tingnan ni Papa. Bawal po. Hintayin niyo po sa party ko. Ngumiti si Miguel. Ang makita ang kanyang anak na ganito kasabik, ganito kabuhay, ay isang regalong hinding-hindi niya babaliwalain. Gabi na yon, habang tulog si Marco, nagtutupi sina Miguel at Sarah ng mga serbilyeta para sa party. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Sarah. Sa party? Sa lahat. Unang beses mula nang mamatay si Isabela. Oo, pero excited din. Mag-i-stay ka bukas, di ba? Gusto niyo po ba akong magstay? Gusto naming dalawa.
Parte ka na namin. Ngumiti si Sara, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Anong problema? Tanong ni Miguel. Wala po. Iniisip ko lang ang nanay ko. Sana nakilala niya si Marco. Kumusta na siya? Pahina ng pahina, araw-araw. Sabi ng doktor, baka 1 buwan na lang o mas maikli pa. Nakakasama mo ba siya ng sapat? Hanggat kaya ko po. Pumupunta ako gabi-gabi pagkatapos patulugin si Marco. Ang kapatid ko ang nagbabantay sa umaga habang nandito ako. Naramdaman ni Miguel ang bigat sa kanyang dibdib. Sara, kung kailangan mong mag-leave, hindi. Ang pagiging dito ay nakakatulong sa akin. Ang makita si Marco na lumalaki, ang makita kayong nagkakaayos, nagbibigay ito sa akin ng pag-asa. Nagpapaalala sa akin na pagkatapos ng pagkawala, pwedeng magpatuloy ang buhay, pwedeng maging maganda ulit. Kinabukasan, napuno ang bahay ng mga kulay, lobo at mga bata. Inihanda ni Miguel ang lahat, isang clown, pinyata na dinosaur at napakaraming pagkain. Nagniningning si Marco, tumatakbo, tumatawa ng walang tigil. Papa, laro tayo, at sumama si Miguel. Umupo siya kasama ng mga bata, naglaro ng taguan, nadumihan ng cake. Dahil sa wakas, naintindihan niya, ang buhay ay nasa mga sandaling ito. Sa tawa ng kanyang anak, sa pagiging ganap na present. Nang oras na para sa cake, kumanta ang lahat. Malakas na hinipan ni Marco ang mga kandila, ipinikit ang kanyang mga mata para mag-wish. Anong wish mo? Tanong ng isa sa kanyang mga kaibigan. Bawal sabihin, pag sinabi, hindi magkakatotoo. Pagkatapos, habang pauwi na ang mga bisita, hinanap ni Marco ang kanyang sikretong proyekto, ang card na ginawa niya ng buong ingat. Papa, pikit po. Sumunod si Miguel, nararamdaman ang pananabik sa boses ng kanyang anak. Bukas na, sa kanyang mga kamay, hawak ni Marco ang isang handmade card. Sa harap, iginuhit niya ang 3 figura. Isang matangkad na lalaki, isang bata, at isang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila pinaghihiwalay ng espasyo. Magkakasama sila, magkahawak kamay, na may isang maliwanag na dilaw na araw sa itaas. Ito ang pamilya natin, ipinaliwanag ni Marco ng may pagmamalaki. Si Papa, ako, at si Tita Sara. Naramdaman ni Miguel ang bara sa kanyang lalamunan. Ang ganda, anak, buksan mo, sa loob, sa mga paikot-ikot na letra na isinulat ng isang 4 na taong gulang, nakasulat, Salamat sa pagbalik, Papa, mahal kita. Dumaloy ang mga luha sa mukha ni Miguel nang hindi niya mapigilan. Nag-aalalang tanong ni Marco. Hindi, champion. Masaya si Papa. Sobrang saya na hindi nakasya sa dibdib ko. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Masaya rin po ako. Gabi na iyon. Pagkatapos umalis ng lahat at sa wakas ay nakatulog na si Marco, pagod ngunit masaya. Pinanood pa rin siya ni Miguel. Lumitaw si Sara sa pintuan. Perpektong araw. Salamat sa iyo. Hindi. Kayo po ang gumawa nito. Ipinakita niyo lang po ang daan. Kung hindi ka dumating noon, pero dumating po ako at nagkaroon kayo ng tapang na magbago. Hindi po maliit na bagay iyon, Miguel. May nagbago sa hangin. Isang banayad na kuryente. Tumayo si Miguel at lumapit sa kanya. Sara, may kailangan akong sabihin. Sa mga nagdaang linggo, naging parte ka na ng pamilya namin at nagsisimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong maramdaman. Umatras si Sara ng isang hakbang. Miguel, alam kong komplikado ito, marahil masyadong mabilis, pero nag-iwan si Isabela ng sulat para sa akin na nagsasabing kung makakilala ako ng isang taong magpapangiti sa akin, huwag akong makonsensya. Gusto niyang maging masaya ako. Hindi ko po alam ang sasabihin. Hindi mo kailangang magsabi ng anuman. Kailangan mo lang malaman. Dahil kapag kasama kita, kapag nakikita ko kung paano mo minamahal ang anak ko, kung paano mo ako tinulungang mahanap muli ang sarili ko, nararamdaman ko ang isang bagay na akala ko'y hindi ko na muling mararamdaman. May luha sa mga mata ni Sara. May nararamdaman din po ako. Pero, komplikado.
Alam ko. At ang nanay mo, alam ko. At hindi ako humihingi ng sagot. Gusto ko lang malaman mo na kapag handa ka na, kung sakaling maging handa ka, nandito lang ako. Tumango siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Kailangan ko po ng oras, lahat ng oras na kailangan mo. Lumabas si Sarah sa kwarto, iniwan si Miguel na bukas at vulnerable ang puso. Ngunit hindi siya nagsisisi. Dahil tama si Isabela, ang buhay ay para danasin ng lubusan kasama ang lahat ng panganib at lahat ng posibleng sakit na kasama nito. 2 linggo ang lumipas, madaling araw ng Martes, tumunog ang telepono ni Sarah. Narinig ni Miguel ang kanyang nagmamadaling mga yapak, ang basag niyang boses na nakikipag-usap. Bumaba siya at natagpuan siya sa sala, hawak ang telepono, umiiyak. Anong nangyari? Wala na po ang nanay ko. 1 oras na ang nakalipas. Tumawag ang kapatid ko, pero tuluyan nang nabasag ang kanyang boses. Hindi ko na siya naabutan. Niyakap siya ni Miguel nang walang pag-iisip at bumagsak siya sa kanyang mga bisig. I'm sorry. I'm so sorry. Nakatulog po ako. Sobrang pagod ko po at nakatulog ako. At namatay siyang mag-isa. At wala ako doon. Hindi siya nag-iisa. Nandoon ang kapatid mo. At ginawa mo na ang lahat ng kaya mo. Kasama mo siya gabi-gabi sa loob ng maraming buwan. Pero hindi sa dulo. Ang dulo ay isang sandali lang. Binigyan mo siya ng pagmamahal sa buong buhay niya. Iyon ang mahalaga. Nanatili silang ganoon nang matagal. Umiiyak si Sarah. Hawak siya ni Miguel. Binibigyan siya ng parehong uri ng aliw na ibinigay niya kay Marco ng napakaraming beses. Ang mga sumunod na araw ay isang whirlwind ng libing, mga papeles at purong sakit. Gabi ng libing, bumalik si Sarah, pagod. Kumusta ka? Nagsalin si Miguel ng tsaa para sa kanya. Manhid, malungkot. Gumaan ang loob dahil hindi na siya nagdurusa. Normal iyan. Paano niyo po kinaya? Noong namatay si Isabela, hindi ko kinaya. Tumakbo ako. At halos mawala ang anak ko. Ikaw ang nagpakita sa akin ng ibang daan. Hindi ko po alam kung kaya ko iyon. Hindi mo kailangang malaman ngayon. Kailangan mo lang huminga. Isang sandali sa isang pagkakataon. Kinabukasan, sinabi ni Sarah na kailangan niya ng panahon, na hindi niya kayang magpatuloy sa pagtatrabaho habang pinoproseso ang lahat. Kunin mo lahat ng oras na kailangan mo, sagot ni Miguel. Nandito lang ang trabaho mo pagbalik mo. At kung hindi na po ako bumalik? Tumama sa kanya ang tanong na parang suntok, ngunit naintindihan niya. Kung ganoon, maiintindihan ko, at palagi akong magpapasalamat sa ginawa mo para sa amin. Lumipas ang 3 linggo na wala si Sarah. Kumuha si Miguel ng pansamantalang yaya, ngunit hindi pareho. Laging nagtatanong si Marco, kailan po babalik si Tita Sarah? Sana malapit na. Kung ganoon, kailangan natin siyang hintayin, kasi kailangan din natin siya. Isang hapon, nasa opisina si Miguel nang may nag-udyok sa kanyang tingnan ang computer. Partikular, ang folder kung saan niya itinago ang isang clip mula sa kamera bago niya burahin ang lahat. Ang pag-uusap kung saan inamin ni Marco na nakokonsensya siya sa pagkamatay ni Isabela. Ngunit nang buksan niya ang folder, nakita niyang may isa pang file na hindi niya matandaang in-save. Binuksan niya ito. Mula ito sa unang linggo, sa kamera ng kwarto ni Marco. Mag-isa ang kanyang anak, gumagawa ng tore gamit ang mga bloke at nakikipag-usap sa isang taong wala doon physically, ngunit buhay sa kanyang puso. Mama, may nakilala po akong bago ngayon. Sarah po ang pangalan niya. Mabait po siya. Hindi po tulad niyo, Mama. Walang katulad niyo, pero mabait po siya sa sarili niyang paraan. Naramdaman ni Miguel na tumigil ang kanyang puso. Nakikipag-usap pala ang kanyang anak kay Isabela sa buong panahong ito. Malungkot pa rin po si Papa. Ako rin po, pero sabi po ni Tita Sarah, okay lang daw pong malungkot. Hindi ko po kailangang itago. Ang mga luha daw po ay parang ulan. Naglilinis. At pagkatapos, lumalabas ang araw. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa mukha ni Miguel. Mama, okay lang po ba kung mamahalin ko siya?
Patawarin niyo po ako, Mama. Ayoko po kayong palitan. Kasi lang, hindi po ako masyadong nag-iisa kapag nandyan siya. Sa recording, ginawa ni Marco ang kanyang pinakamataas na tore. Para po sa inyo to, Mama. Para makita niyo po ako mula sa langit. Para malaman niyong naaalala ko kayo. Palagi ko po kayong aalalahanin. At saka, sa isang napakaliit na boses na halos hindi marinig, okay lang din po kung magpapatuloy ako sa buhay, di ba? Kasi minsan natatakot akong maging masaya na para bang tinatraidor ko kayo. I-pause ni Miguel ang video. Hindi na niya kayang manood pa, hindi sa gitna ng mga luhang nagpapalabo sa kanyang paningin. Ang kanyang anak, ang kanyang maliit na anak, ay nagpapasan ng parehong bigat, parehong takot na tulad niya. At si Miguel ay sobrang nalunod sa sarili niyang sakit na hindi niya ito nakita. Hanggang sa dumating si Sarah at ipinakita sa kanilang dalawa na pwede silang maghilom, na pwede nilang patuloy na mahalin si Isabela habang pinapayagan din ang kanilang sarili na mabuhay. Gabi na iyon, kinuha ni Miguel ang telepono at tinawagan si Sarah. "Hello?" Sagot niya. Pagod ang boses. "Hello? Kumusta ka na? Kaya pa naman? May kailangan akong ipakita sa'yo. Pwede ka bang pumunta?" "Miguel, hindi ko po alam kung handa na ako. Pakiusap, mahalaga ito." Makalipas ang isang oras, nasa opisina na niya si Sarah. Ipinakita ni Miguel ang video. Umiyak siya habang nanonood. Nang matapos, pinunasan niya ang kanyang mga luha. "Napakadalisay ng puso ng batang iyan. Tulad mo, pareho ninyo akong tinuruan na ang pag-ibig ay hindi pagtataksil na pwede mong igalang ang nakaraan habang niyayakap ang kasalukuyan. Bakit niyo po ito ipinapakita sa akin? Dahil kailangan mong malaman ang isang bagay. Hindi mahalaga kung magpasya kang bumalik o hindi. Hindi mahalaga kung maging tayo man o manatiling magkaibigan. Ang mahalaga ay iniligtas mo ang pamilya ko. Iniligtas mo ako. At gusto kong kapag iniisip mo ang nanay mo, malaman mong ang huli niyang regalo ay ang pagbibigay sa iyo ng lakas para iligtas ang iba." Humagulgol si Sarah. Siguradong matutuwa siyang makilala si Marco. "Alam ko. Pero ang pag-ibig niya ay nabubuhay sa pamamagitan mo. At sa pamamagitan mo, hinipon nito ang aming buhay sa napakalalim na paraan." Natahimik sila sandali. Pagkatapos ay nagtanong si Sarah, "Gising pa po ba si Marco?" "Oo. Hindi siya makatulog ng maayos mula nang umalis ka. Pwede ko po ba siyang makita?" Siyempre. Umakyat sila sa kwarto ni Marco. Nakahiga ang bata, yakap ang kanyang dinosaur, nakatingin sa kisame. "Marco,